Pag may kailangan ako, saka lang akong humihingi sa kanya. Like kahit na 5K lang. Pero kadalasan ang sagot niya sa akin ay wala akong pera. Then later ay ibibigay din naman niya, pero parang napipilitan lang na after ko mag-push or magpumilit. Kaya lang every time na nag-aaway kami, sinusumbat niyang lahat ng naitulong niya sa akin. 20 years old pa lang ako ay umalis na ako sa amin. Babaero yung tatay ko at wala siyang support sa amin. Ang mama ko naman ay may bagong family na. Mabait naman yung stepdad ko, pero wala rin silang stable income kaya hindi na rin nila ako kayang pag-aralin. May karelasyon ako na foreigner. Live-in kami for 1 year and 5 months. Provider siya sa lahat, rent, bills, foods at minsan ay tumutulong din siya sa family ko. Lalo na kapag umuwi kami sa probinsya. Sa bahay ay siya yung nagbabayad halos ng lahat. At ako naman ay sa wifi lang na 1.5. Hindi rin naman siya nagbibigay ng allowance ko at hindi rin naman ako basta nang hihingi. Na kasi may work naman ako as working student. Pero maliit lang yung sahod ko, around 10K or less paminsan. May sarili rin akong expenses like hulugan na TV sa probinsya, wifi para sa mga kapatid ko kasi ako yung inaasahan nila doon. Pag may kailangan ako, saka lang ako humihingi sa kanya like 5K lang. Pero kadalasan ang sagot niya pa ay wala akong pera. Then later ibibigay din naman niya pero parang napipilitan lang after kung mag-push or magpumilit. Kaya lang every time na nag-aaway kami, sinusumbat niyang lahat ng naitulong niya sa akin. Yung mga binibigay niya sa family ko, pati na rin yung pagbabayad ng bills at pagkain. Na binabalik niya yun sa akin through words. Na kahit na hindi naman ako nanghihingi or namimilit at tulungan niya ako or sa family ko. Mamilin hindi ko na alam yung gagawin ko at nahihirapan ako sa sitwasyon ko ngayon. Pwede bang pa-real talk naman ako? Letter sender, Karen. Parang sinabi mo kanina na pinipilit mo or pinupush mo para lang bigyan ka. Tapos sasabihin mo sa huling sulat mo na hindi mo inuobliga. Tsaka bakit ka nahihirapang umalis? Hindi ka makapag-decide working student ka. Tsaka yung 10K salary mo is enough for solo living. Pero kung dadagdagan mo ng luho at obligasyon sa pamilya mo, hindi talaga yan sasapat. Hindi ka naman baldado, hindi ka naman menor, kaya mo naman yung sarili mo, ano pang gusto mong payo? Kapit na kapit ka sa foreigner na ganyang magaling manumbal. Nag-aaral ka naman, so dapat yung utak mo hasang-hasa pa eh. O baka naman gusto mong gamitin. I-sustain mo lang yung sarili mo at huwag mong ipaako sa afam mo yung pamilya mo para tapos kayo. Huwag mong idahilan na broken family ka kaya dumedepende ka sa tao. At huwag mong gawing utang na loob yung bare minimum. Tirahan, pagkain, yes, malaking tulong at malaking bagay yan. Pero kung kapalit naman ng emotional stress, sumbat at control, mas maigi pang pagkasyahin mo yung 10K at paggipit ay mag-ulam ng asin at toyo.